Ang Abukuma-class destroyer escort JS Sendai DE-232 ng Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF ay kasalukuyang sumasailalim sa formal na proseso ng decommissioning kung saan unti-unti nang inaalis ang mga onboard weapon system at sensitibong kagamitang militar. Ang hakbang na ito ay malinaw na indikasyon na ang barko ay papalapit na sa pagtatapos ng aktibong serbisyo nito matapos ang ilang dekada ng operasyon sa ilalim ng hukbong dagat ng Japan. Ang JS Sendai ay kabilang sa Abukuma-class destroyer escorts, isang serye ng mga barkong pandigma na itinayo nung huling bahagi ng Cold War. Ang klase na ito ay orihinal na idinisenyo para sa anti-submarine warfare, ASW, coastal defense, at escort missions upang protektahan ang mga mahahalagang sea lanes ng Japan. Bagamat itinuturing na luma ayon sa modernong pamantayan, ang Abukuma-class ay nananatiling matibay ang hull, maaasahan ang propulsion system, at may sapat na kakayahang i-upgrade para sa pangangailangan ng ibang hukbong dagat. Sa mga nakalipas na taon, ilang ulat mula sa defense circles ang nagsabing ang Abukuma-class ay kabilang sa mga barkong isinasaalang-alang para sa posibleng paglipat sa Philippine Navy bilang bahagi ng lumalawak na kooperasyong pansiguridad sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ayon sa mga naunang indikasyon, hanggang 6 na unit ng Abukuma-class ang posibleng ilipat kasabay ng plano ng Japan na tuluyang i-retire ang buong klase mula sa serbisyo ng JMSDF. Gayunman, wala pang pinal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Japan o ng Department of National Defense DND ng Pilipinas hinggil sa eksaktong bilang ng mga barkong ililipat, schedule ng turnover o mga teknikal na detalye ng transfer. Ang lahat ng ito ay nananatiling nakabinbin sa antas ng gobyerno at nakasalalay sa mga kasunduang legal, pampolitika at pinansyal ng dalawang bansa. Isa sa pinakamalaking tanong sa ngayon ay kung anong mga sistema ng armas ang mananatili sa mga barko bago ito ipadala sa Pilipinas. Dahil sa mahigpit na polisiya ng Japan sa pag-export ng kagamitang militar, inaasahan ng mga analyst na maraming high-end weapon systems tulad ng anti-ship missiles, sonar systems, torpedo launchers, combat management systems, at ilang advanced radar ay aalisin o babawasan ang kakayahan bago ang anumang posibleng transfer. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung anong eksaktong configuration ng armas ang matatanggap ng Philippine Navy kung sakali mang matuloy ang paglipat. Posible ring dumating ang mga barko bilang strip platforms na nangangahulugang kakailanganin ng Pilipinas na magsagawa ng refit at modernisasyon. Kabilang ang pag-install ng sariling radar, communications equipment at weapon systems na tugma sa kasalukuyang inventory ng hukbong dagat. Kung maisa sa katuparan ang transfer, ang 6 na Abukuma-class destroyer escorts ay inaasahang makapagbibigay ng malaking tulong sa kakayahan ng Philippine Navy, partikular sa larangan ng Maritime Patrol, Exclusive Economic Zone, EEZ Protection, at Surface Presence Operation. Ang mga barkong ito ay maaari ring magsilbing interim solution habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong frigate at corvette sa ilalim ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Higit pa rito, ang posibleng paglipat ng Abukuma-class ay nakikita bilang isang mahalagang simbolo ng lumalalim na strategic partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas, lalo na sa konteksto ng lumalalang seguridad sa Indo-Pacific region. Ang hakbang na ito ay magpapakita ng kahandaan ng Japan na aktibong suportahan ang kakayahang pandepensa ng mga kaalyado at partner nito sa rehiyon. Sa kabila ng lumalakas na indikasyon, lalo na ang decommissioning ng JS Sendai at ang pagtanggal ng mga sistema ng armas,
wala pa ring opisyal na anunsyo kung kailan o kung tuluyang matutuloy ang transfer. Gayunpaman, para sa maraming defense observers, ang mga kasalukuyang pangyayari ay nagpapahiwatig na ang groundwork para sa posibleng paglipat ay unti-unti nang inilalatag at ang desisyon ay maaaring lumabas sa mga susunod na buwan o taon. Kung matutuloy, ang paglipat ng hanggang 6 na Abukuma-class destroyer escorts ay maaaring maging isa sa pinakamalalaking naval capability boost ng Philippine Navy sa nakalipas na dekada at magsisilbing bagong yugto sa kooperasyong pansiguridad ng Japan at Pilipinas sa rehiyong Asia Pacific.